Mga ka-ketchup, ah, napanood ko po kasi yung ginawang pagpasok ng mga operatiba ng Imus Police Station po, no? Doon sa isang dati daw propesora na siguro hindi na po siya nagtuturo ngayon, at yung mga pulis na pumasok sa kanyang bahay, nagnakaw, no? Makikita naman doon sa video na yung mga pulis may mga bitbit ng mga gulong, kung ano-ano na kasi mga binitbit nila eh. Meron pa nga doon motor na nakaparada, binuksan nila, pas may kinuha pa sila doon sa loob. At doon sa kauli-ulian po makikita po yung isang matanda na inaresto po nila, na ayon po sa kanila ay inaresto nila dahil dun sa bypass operation na ginawa nila. Ganito po, bago po natin na pag-usapan ng tungkol dyan sa mga bypass na yan, ay disclaimer po muna tayo at intro. Tara, kaketchup, kwentuhan tayo. Ganito pa mga ka-ketchup, no? May mga operatiba po tayo minsan, nababiolate na nila yung SOP, no? Tungkol po dyan sa bypass operation. Remember, na pag sinabi pong bypass, hindi naman po talaga kailangan ng warrant of arrest dyan. Kasi yung operation ng bypass ay sa pamamagitan ng in flagrante delicto. Pag sinabi pong in flagrante delicto, meron pong nangyayaring krimen doon sa harapan mismo ng mga pulis, lalo na ng mga operatiba. Kailan po ba nagkakaroon ng bypass operation? No? Ganito po, no? Sa umpisa po kasi may mga asset po na itinatanim ang mga operatiba po ng Drug Enforcement Unit. Sa una po, magtatrabaho po yan, casing, surveillance. Tapos po yan, pagka nakita na po ng mga operatiba natin sa pamamagitan po ng kanilang mga asset, no, dun sa ating tinatawag na intelligence community, magtatrabaho na po yan. Doon po sa mismong lugar, magsasagawa po ng test buy, no? Minsan po ang test buy, hindi naman po yan ginagawa ng isang beses lang na bilihan o yung tinatawag ng test buy. Minsan po para makatiyak ay magkakaroon po ng 2 o hanggang 3 test buy. Pagkatapos po ng test buy, yun pong mga asset ng operatiba ng isang police station, babalik po doon sa opisina at sasabihin po nila na positive kasi nagsagawa kami ng test buy at 3 beses po kaming nag-test buy at meron talagang binibentang droga yung ating subject. Ngayon po, magpo-form na po ng team ang mga operatiba, yung mga tiga Drug Enforcement Unit, no? Tapos po niyan, babalik po dun sa area, dun sa target area, yung ating asset. Kasama po yung mga pulis na nagpapanggap na bibili din, no? Samantalang yung mga ibang operatiba nandoon din lang sa paligid, no? Nagmamatsyag. May mga senyasan po yan no? Minsan tatanggalin yung sombrero, minsan naman yung sigarilyo, itatapon na, senyales na meron na nga pong nangyaring bypass operation. Tapos po yung mga pulis na nandoon sa paligid, lalapit na po yan. Yan po ang tinatawag na bypass operation, no? Una po, magsasagawa ng test buy para po tiyak
na meron nga pong droga na binibenta yung inyong subject, ay tinitiyak po yan sa pamamagitan po ng test buy, no? Pagkatapos po niyan ay yung tinatawag namang buy bust. Babalik po ulit doon, bibili, kasama po yung ating asset. Tapos po niyan, may mga senyales na ginagawa, nangangahulugan na meron na pong nangyaring bilihan, at doon na po magsasagawa ng buy bust, no? Kailan po nagiging illegal yung tinatawag nating buy bust operation? Kasi po ganito, no? Yung buy bust operation po, hindi naman nangyayari yan doon sa mismong lugar. Minsan po, yung bumibili ay palalabasin nga po yung nagbebenta, no? Minsan naman yung bentahan, dahil sa kilalanan nung nagbebenta ng droga, yung bumibili sa kanya, tiwala na siya, pinapasok na po doon sa loob ng bahay. Nagiging illegal lang po yan pagka po talagang walang nangyaring test buy, no? Wala pong nangyaring test buy, pero nagkaroon naman po ng buy bust operation. Alam nyo po, pagdating po sa mga illegal drugs, no? Mga dangerous drugs, illegal drugs, maselang bagay po yan. At kagaya nga po ng ginagawa po ngayon para maging lehitimo ang operation, ay minsan nga po meron po nakatago dapat na hidden camera, no? Para talagang tiyak na talaga pong lehitimo yung operation. Pero pag ang operation ninyo ay tinatawag nating bangketa, no, house show, wala namang nangyaring test buy, pero nagkaroon ng buy bust, magkaroon po ng pagkukulang ang inyong gagawing buy bust operation. Illegitimate operation na po yan. Illegal operation na po yan. Bakit po? Kasi dapat kompleto yung ating tinatawag na buy bust operation. Meron pong test buy, at dapat po hindi lang isang bilihan o isang test buy na nangyari, kundi dapat 2 o 3, no? Depende na po yan sa team leader ng isang operatiba na nagsasagawa ng buy bust operation. Doon sa nakita nating video, nakakalungkot mga kaketchup, kasi kitang-kita naman na yung hinuli nila, yung inaresto nila, ay nasa loob. Tapos winawasak nila yung pintuan anong subject nila, at sila ay nakapasok. At bukod pa ton, meron pa po silang mga kinuhang mga personal na gamit nung kanilang subject. Remember po, no, pagdating po sa tamang pag-handle, no, ng pag-itemize ng mga recovered evidence, kagaya ng drug paraphernalia, yung mga tinatawag nating crystalline substance na pinagsususpetsang shabu, dun po dapat yan sa mismong actual place of operation, o yung actual na lugar kung saan po nagkaroon po ng tinatawag nating buy bust operation. Dun po yan, ina-itemize lahat yan, nire-record po yan. Pero dun kasi sa nangyaring video, labas-pasok yung mga operatiba, no? May darating na sasakyan, ipapasok kung ano man yung pinapasok, kagaya ng gulong, mga personal na gamit, illegal operation na po yan. Palpak na po yan. At yan po ang isa sa nakakalungkot, na noon pa yan ginagawa na, no? Noon pa yan, hanggang ngayon nakasanayan na, hindi na rin natuto. Marami na pong natanggal sa ganyan mga klase ng palpak na illegal drug operation. Yan pong yan pong buy bust operation, kung tototohanin nyo lang at tatrabawin nyo ng maayos, proud kayo na kayo po ay matatawag na drug buster, no, dyan sa lugar na yan. At kayo po ay talagang
mga matitinong pulis na ang inyong operation ay lehitimo. Ang problema po ngayon, kagaya niyan, mismong yung Philippine National Police na po ang nagsasagawa ng investigasyon para masampahan ng kasong administratibo at kasong kriminal itong mga pulis. Masakla pa, pati po yung hepe kasama, yung hepe ng Imus Police Station, nasama. Nakakalungkot po yan at sana po ayusin nating mga kapulisan yung trabaho natin pag tayo po ay gumagawa o nagsasagawa ng illegal drug operation. Kung naniniwala po tayo na sa ating trabaho ay masusugpo natin ang paglaban sa droga, ay dapat lehitimo ang ating mga galaw, no? Hindi yung tawag nga namin yan binabangketa, yun pong trabaho. May naalala tuloy ako na ganyan pagkatapos na arestuhin yung subject nila sa kasong illegal drugs, no? Isinakay sa sasakyan. Tapos, inikot-ikot kung saan-saan. Ayun, ang sistema. Yung ibang mga pulis natin, no? Kabatch ko pa yung iba. Kinasuhan ng kidnapping. Kakatakot. Ulitin ko po, masasabi lang na lehitimo ang inyong illegal drug operation, no? Ay meron pong recorded o nakapagsagawa po kayo ng tinatawag nating test buy. Pagkatapos po ng test buy, natiyak nyo na talagang meron ngang na talagang ang inyong subject ay nagbebenta ng droga o illegal na droga, magsasagawa na po kayo ng tinatawag nating buy-bust operation. At pagka po nakumpiska na ninyo, na-recover na ninyo yung mga ebidensya kagaya ng drug paraphernalia, no, yung suspected shabu na tinatawag, yung crystalline na substance na yan, na parang kung titingnan mo ay parang tawas, yan po dapat ay naka-itemize, no? At properly turned over doon sa investigador, no? At dapat po niyan, nakakalungkot nga, wala po doong representative o kagawad galing sa barangay, no? Doon man lang sana na isagawa nila. Mahirap po kasi talaga ang tinatawag nating illegal drug operation. Pero pagka alam mo yung trabaho mo, tama yung gagawin mo, kahit mahirap yan, tiyak wala kang sabit, wala kang kaso na kinakabahan ka hanggang sa pagtulog mo. Tiyak mahimbing ang iyong tulog. At sana po doon po sa ating mga operatiba, no, maganda na po ang ating sweldo. Sana ay ayusin na natin ang trabaho natin, no? Wag tayong gumawa ng mga yung mga tinatawag nating nakakahon na buy-bust operation. Kasi kawawa naman po yung mga inosente. Baka mamaya niyan hindi naman talaga drug pusher yung hinuli ninyo, no? Kagaya niyan yung dati pa lang propesora, no? Sabi nga ninyo nakalagay na nga daw sa sa watch list, no? Sa watch list dapat doon yung tinatawag nating operational order, no? Magpakita kayo ng kopya, no? Ano nga ba talaga ang totoo na aking iiwan ng tanong? Legal operation ba o illegal operation ang ginawa ninyong buy-bust operation? Nagkaroon ba ng test buy? Hanggang sa nagsagawa kayo ng buy-bust operation? Lahat ba ng mga ebidensyang inyong nakuha ay nirecord ninyo? Sa harapan ng isang representative na galing sa barangay, kagaya ng kagawad? O nakakahong operation? Hanggang dito na lamang po mga kaketchup.
Ako po ang inyong kapatid, kaibigan at kausap. Salamat po sa Diyos, pag-ibig.